Magandang gabi po. Pagpatuloy tayo sa tungkol kay Atong Ang pa rin. So, the most celebrated story ngayon si Atong Ang. At ang pag-usapan natin patungkol dito ay nakuha naman natin sa revelasyon naman pa rin ni na kapani-paniwalang kwento ni Dondon Patidungan. At John, kanang pangalan niyang buo ay Julie Dondon alias Totoy Patidungan. At isang nagkaroon na rin siya pala ng security agency. Kaya may mga security na siya na na-hire at doon pa nanilbihan kay Atong Ang. In fact, yung 6 na security guards na nasama sa kaso sa 34 na Sabongeros ay kanya mga empleyado. Yan po ang katotohanan. So ngayon, ang mga empleyado niya ay inaalagaan ngayon ni Atong Ang doon sa farm niya sa The Farm. So may farm din pala, Farmville o ano. So, ano pa, Crocofire ba yun? Crocodile Farm o Killer Farm. So doon daw sa farm na yun, nakatago. At pati mga asawa at anak nila nandun. So hindi daw sila makakawala kay Atong. Kaya nung lumitaw itong 4 na to at nagpa-interview sa Billionaire News Channel, ay ang purpose lang daw yun, lumutang para suportahan si Atong Ang. At ang nag-udyok din kay Atong Ang na magsampa ng reklamo laban kay alias Tutoy ay ipit na siya. Very clear. Kasi ang unang-una, yung Department of Justice ay may close contact na pala kay alias Tutoy. At nagsalita na rin si Boying Rimulya na very credible ang bit-bit ng mga ebidensya ni alias Totoy. Maliban sa tuloy-tuloy ko magkwento, ay alam mga detalye. Ang mga detalye kasi hindi yan minimemorize kung nagsasabi ka ng totoo. Kusang loob na papasok sa utak mo yan at maikikwento mo. Kasi naranasan mo. Ang karanasan kasi is the best teacher. So, with that, may interview na naman sa uli sa Billionaire Channel naman ulit. At ang karugtong na siguro interview sa kanya ay yung patungkol naman sa nakakarindi pala ang isa ang nagbisto na si Atong Agni pala nagpapatay sa negosyante na si Jose Yolo. So, iyan po ang ano. So, pakinggan muna natin yung di bago nyo pakinggan, ipakita ko muna sa inyo ang litrato nang namatay na si Jose Yolo noong 2019. Ito po, hanggang ngayon po ay unsolved. Hindi malaman ng pulis kung sinong pumatay. Yan pala si Atong ang pala sabi ni Dondon Panulong. Lagi ko nakalimutan yung apelido. Si alias Totoy na lang para mabilis maalala. So, ito po yung ambush na nangyari. Pakitigin nyo. Yan po. Task group formed to prove ambush lay of businessman tsaka driver. Yan po sakyan nila parang nirat-rato. Duguan ang loob ng van. Tapos basahin natin ang balita A crime scene, itong caption ng litrato. Crime scene investigators examined the van where businessman Jose Luis Yolo and his driver Alan Numer Santos died during an ambush pulled by 2 motorcycle riding gunmen. O sa dalawa palang riding in tandem ang bumanat doon sa on EDSA in Mandaluyong City Sunday afternoon. So that was anong petsa to? Dagay natin. The Eastern Police District formed on Monday a special task force to speed up the investigation on the ambush lay of a businessman and his driver on EDSA in Mandaluyong City on Sunday. Chief Superintendent Bernabe Balba, EPD Director, created the Special Task Investigation Task Group, YULO, which is now studying the trajectory and cross-matching of the bullets and fingerprints lifted from the crime scene. ITJ YULO, through the Criminal Investigation and Detection Group, also examined the closed-circuit television CCTV footages collected by the probers for possible identification of the gunmen. Businessman Jose Luis Yolo, 62, and driver Alan Nomer Panulong and Nomer Santos, 55, were killed when
2 men riding a black motorcycle fired shots at their vehicle, Toyota Grandia van with plate number NOS 361 on EDSA southbound near Reliance Street in Barangay Hills around 3:30 p.m. Another passenger, stockbroker Esmeralda Ignacio, was wounded and is now recovering at VRP Medical Center in Mandaluyong City. The three reportedly came from a drag racing at Clark International Speedway in Angeles City, Pampanga. Senior Superintendent Moises Villachiran, Mandaluyong City Police Chief, said that 12 spent cartridges cases and a bullet from .45 caliber pistol were recovered from the crime scene. These are the initial evidences we recovered from the crime scene. We are still investigating the trajectory of the bullets, Villachiran said. The incident caused the heavy traffic on EDSA southbound lane. Earlier, Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde ordered National Capital Region Police Director Guillermo Ilazar and Villachiran to solve the case. Ang nangyari, wala po, hindi po na-solve. Yan po ang katotohanan, hindi na-solve. Yan pala, si Atong ang lang pala, alam na alam, kinwento ni Dondon alias Totoy. Ano bang pilido ni Don? Nakalimutan ko lagi ito. Lagi isusulat ko na naman. Don alias Totoy. Atong ang yan, hanapin natin. Julie Dondon Pati Dungan. Pati tapos Dungan. Okay, alias Totoy. Is at the center of the controversy. Ang official na pala na rank NAC ay siya po ang security chief and farm manager ni Atong Ang. So, siya, sinasabi niya, si Atong Ang ang mastermind sa pag-kidnap at pagpatay sa mahigit 100 sa bungero. Sinabi ni Dondon, pati Dungan, na mga biktima ay hinulog doon sa Taal Lake at saka yung mga PNP personnel na ginamit sa operation. Meron din mga pulis na ginamit sa operation. At tinuro din ni Dondon na kasapakat din bilang Alpha, Team Alpha ni Atong ang si Gretchen Barreto at saka iba pang mga politician na nagpaplano kung paano kung sino ang papatayin. Yon, napipilitan sila sa gusto ni Atong na mangyari kasi babagsak ang negosyo nila na isabong kung hindi nila patayin ng mga nagtitiyupi. Yun pala ang motibo sa likod noon. Para naman hindi ma-damage ang negosyo. So atin ngayon pakinggan itong sinabi naman ngayon ni Dondon. Mga bagong interview naman sa kanya, no? Hiwalay na interview ito. Pero sa Billionaire News Channel pa rin. Ito, pakinggan natin. Interview over the phone lang ito. Nanghingi ng tulong sa gobyerno yan. Pero nandun nakatira kay Mr. Atong Ang yan. Nandun. Ang nagsasalita si Dondon, ha? Si Jan nagsasalita. Ini-interview siya ng taga Billionaire News Channel. Ulitin natin. Yung 4 na witness na yan, nanghingi ng tulong sa gobyerno yan. Pero nandun nakatira kay Mr. Atong Ang yan. Nandun ang buong pamilya niyan. Kaya may plano na si IDJ na para kung gusto nila iligtas, maligtas sila. Pero lahat na sinasabi, yung mga witness na yan, alam na natin kung ano. Gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Gusto nila linlangin ang taong bayan. Hindi to, kung totoo yung sinabi nila sinunog, asaan sinunog? Tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, asaan nila sinunog? Paano nila masagot yan? At yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan. Mga gwardya ko lang yan sa agency ko. Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na nandun yan, naka-duty lang. Lalo na yung lahat ng 4 na, yung 3 na yan, naka-duty yan sa Manila Arena. Alam nila lahat yan. Si Matiliano, alam yan. Si Matiliano, ang alam lang yan, yung kay Inunog, pamilyang Inunog. Apo, sir. Dahil sila ang gwardya doon, sila ang OIC noong time na yon.
Sino kayong Gano'ng inunod? kalaking involvement nitong 4 na witnesses na to? Kasi parang kayo yung kayo naman yung tinuturo nila bigla, parang ganun po yung nangyayari. Natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Pero nung nahuli kayo nung 2023, sir, sino po yung nag-finance po nung pagtatago nyo po nun? Kasama pong ibang mga Si Mr. Atong Ang. Bumili ng bahay yan. Kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to ang bumili ng property, pero si Mr. Atong Ang. Nakapangalan pala sa ibang tao. Lahat ng namin binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. Saan sir yung tinaguan po nun? Mga property po ito ni Atong Ang po na binili, parang ganun po? Yes. Yung una, doon sa Corinthian. Nakapangalan sa anak niya, yung si Christopher Yu, yung asawa ni 54. Okay, sino ba yung 54 na yun? Ni Elin Yu. Doon sa Corinthian. Ginagawa, ayaw ko lang kung tapos na yan ngayon kasi noong time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong. Dyan sa bahay niya sa 48, nakatira rin kami dyan. Lahat, detalyado lahat ito. Mandaluyong. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Sir, gaano kalaki yung dito ni Atong Ang? Kasi may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador saka po 2 congressman. Totoo po ba na kaya rin senador, sino kayo yan? Atong Ang pati sa Supreme Court? Ganun po? Ang 2 senador at saka senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, 2 congressman, ayaw niyan. Kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil hindi against yan sa gusto niya mangyari. Na gusto niya ipapatay lahat ng may magtsupi sa sabong. Pero totoo sir na more than 100 yung katawan ng mga sabungero talaga? Yes, 108 yan. Plus 2, yung latest na pinapapatay nila dyan sa, pinapadukot nila sa Lipa, yung nagnakaw ng manok. Nakagagawa ni Roger Burican. Yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan. Rogelio Toto Burican at saka si Rodelo Anik-Ig. Siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagtitiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Kaibigan, sir? Pati po kaibigan, pinapapatay po ni Atong Ang? Yes, si Mr. Yolo, yung sa EDSA, pinapapatay niya yan. Yo, Mr. Yolo, mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang. Kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Eddie Boy Villanueva? Kung nag-hire ng gunman. Yung dating si IDJ. So ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong 4 na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko, umuwi ako na Mindanao. Umuwi ako sa Mindanao. Yung 4 niyan, kawawa yan. Pilit yan na tinuturo ako ang mastermind. Kawawa lang yung 4 na yan. Alam ko, kahit na hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Walang konsensya yan kung pumatay. May buntis pa, yung sa Lipa, January 13 yun, hindi ako nagkamali. May isang babaeng buntis doon na nadamay, kasama yun sa naitapon sa Taalik sa Talisay, Batangas. Paano yung nagiging proseso? Parang sinasakay sa sasakyan, tapos paano kayo nagtatambak ng katawan doon? Hindi tatambak ng katawan. Diyan ay iniimbestigahan yan. Katulad nung sinabi ko, si Eric De La Rosa ang isa sa mastermind dyan. 3 yan sila, Atong Ang, Engineer Celso Salazar, Eric De La Rosa. Yan, para alam mo, pag may tsupi, automatic, tumatawag yan si Eric De La Rosa kay Mr. Atong Ang. Kasi Eric De La Rosa siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag itawag yan kay Atong Ang, itinawag sa akin, i-confirm ko yan kay Mr. Atong Ang, boss, may tsupi. O sige, alam mo nang gawin mo, tawagan mo na yung mga pulis.
Mga pulis ang tinuturn over ko sa pulis yan. So meron po talaga mga tao na pulis itong si Atong Ang. Yes. Ilan to, sir? Gaano karami? Saka gaano kataas yung posisyon na hawak nung pinakamataas na General hawak at ni saka Atong Ang? Colonel. Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Ilang general to, sir? Isa lang. Mapapangalanan niyo po, sir? Sino kayong general Kaya niyan? kong pangalanan, pero sa ngayon, hindi naman kita nakita ng personal. Mas maganda personal. Hindi ko alam kung sino tong kausap ko. Pa, sir. Sir, bakit kayo nag-decide na tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Ilala ko si Mr. Atong Ang, ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung kinakapatid ko, si Kuya Kenneth, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya ang napapatay noon. Sir, pinagbantaan kayo before ba to ng di ba nakatakbo pa po kayo, sir, na mayor po, tama po? Yes. Before po yung election? Nagtago pa lang ako, gusto niya na ako ipapatay. Yung kasinungalingan nyo na nahuli kami sa isang lugar, 2 bahay yung inupahan niya sa Parañaque. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi kasama yung pamilya ko. May mga yaya yung anak ko. Kasama yung mga security na inassign niya sa akin. Driver, bodyguard na inassign niya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Alam naman niya, siya ang dahil kasabwat naman yung humuli. Yun. So, ibig sabihin, ito si Dondon, panabasan sila ng warrant of arrest ng Branch 14 ng Regional Trial Court ng Manila. 6 sila, mga gwardya, tapos yung bus ng mga gwardya. Napalabasan sila ng warrant of arrest po dahil sila na po ang itinuro na responsable sa pagkawala ng 34 na sabungero. Nakapagtataka. Bakit nakapagtataka? Sapagkat po yung utos po ng Senate investigation ni Bato de la Rosa ay investigahan ng PNP at ng NBI si Atong Ang. Bakit hindi si Atong Ang nasama sa kaso? Bakit yung mga gwardiya na wala man lang na inutusan lang? Yan po ang So tama po si Adeline, crimes against humanity. Ito, mas matindi pa to kay Duterte. Kay Duterte nga na inaakusa sa kanya, nakikita yung katawan. At ito, hindi mo na makikita katawan. Hinulog sa Taal Lake. Tapos, crime against the feces pa. Yung mga tawilis dyan, sa mga tilapia, ang tataba dyan. Nako. Sa Gladys Sherpa, nako po, Toto, wag naman magsalita ng ganyan. Wala pa tayong evidence. Hindi, nagsasalita lang ako. Ano lang yan, kinaklaro ko. Reaction ko lang yan kay Dondon. Nagpaniwala lang ako kay Dondon. Pero hindi pa po yun ebidensya. Reaction ko lang yan. Okay? So, pagpatuloy natin pakinggan si alias Dondon. Anong motivation niya, tingin niyo, sir? Bakit kayo pinahuli bigla na ganun? Kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya. Diba, para matapos ang kaso, actually, hindi man huli ang gagawin sa akin, papatayin ako noon. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noong time na yon, on the spots, ako ang target para mapatay. Gawa yung 4 na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturuan man niya mga toto na yan. Lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturuan yan kasi yan, kahit na nagsisabo kasi yan. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ang Panginoon na bahala sa kanila at hustisya, bahala na si Diogen yan at si Torre. Doon lang ako nakasandal sa kanila. Walang ibang akong anuhan dahil alam ko hindi kayang bayaran ni Mr. Atong Ang, si General Torre at saka si DOJ Crispin Rebolya. Sir, itong mga itong mga 4 na to, sinasabi naman nila na raw kayo, mayaman daw kayo, ganyan. Pero ang naririnig ko naman, itong 4 na to, mayaman na rin daw. Totoo po ba yun, sir? Actually ako, nagkaroon na ako ng pera dahil kasama ako dyan sa yung online. Pinaghirapan ko lahat, kaya ako nagkapera.
Yung sinabi niya nga gwardiya ako, payari ako ng security agency para ngayon binabaliktad niya lahat. Ngayon panoorin mo nung hearing sa Senate na nandun ako kung paano niya ako pinagtanggol. Okay. So yan ang ano natin ha. Ang ano natin sa ngayon, yan ang hanggan niya lang muna. At least na-confirm ko na si businessman ay si Atong Angkla na papatay kay businessman Jose Yolo. Yan ay kung totoo at mukhang totoo naman ang sinasabi ni Dondon Padidungan. At ito may nangyari noong 2019 sa EDSA. At ang nangyari nan ay eksaktong pangyari ng pag-ambus ay February 17 o February 18. So yan ang nangyari, alas 3:30 ng hapon. Sunday. So Sunday, ano bang araw ng Sunday? Anong petsa? So at least yan po ang update natin. At ipakita kaya natin ito. Yung isang yung paglibing. Ang driver kasi doon ni Jose Yolo ay namatay din. So ipakita natin itong driver. Ang asawa ng driver. Kawawa naman. Nadamay sa away nila. Ito po yung driver. Nakatawag pa raw sa kanyang misis ang van driver na napaslang din ng pagbabarilin ang isang negosyante sa EDSA nitong linggo. Ang kanilang naging pag-uusap sa pagtutok ni June Veneracion. Hindi malinaw ang aktwal na pangyayari, pero ito ang kuha ng CCTV sa pamamaril sa gitna ng EDSA noong linggo ng hapon. Pagkatapos ng pamamaril, nakatawag pa sa kanyang asawa si Alan Santos, ang may-ari at nagmamaneho ng pinagbabaril na van. Para sa proteksyon ng asawa, hindi namin ipapakita ang kanyang muka. Tart daw ang tawagan nilang mag-asawa. Sabi niya gano'n, Tart, may tama ako pero hindi ko alam kung saan. Sabi niya, Tart, pupuntahan kita, nasaan ka? Napuntahan kita, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya sa akin, nasa EDSA ako, EDSA kami. Tapos sabi ko, pray ka lang pray ka, huwag kang matutulog, dapat gising ka. Nasa kanilang bahay sa Las Piñas ang asawa ni Alan, malayo sa pinangyarihan ng pamamaril. Yung hawak-hawak yung phone, tumatahimik siya. Tapos, alam mo, pinakamasakit ko. Yung bang umiiyak siya. Sorry. Yung umiiyak siya, naririnig mo, tapos wala akong magawa. Hindi raw niya kinayang marinig ang paghihirap ng asawa. Ipinasa niya ang telepono sa babae nilang anak. Tapos nang tinanong ko, ano yung last na sinabi ni Adan? Yung last na sinabi, hindi na daw siya makahinga. Hindi na ako makahinga, tapos doon nawala. Patay na si Alan nang dumating sa ospital ang kanyang asawa. 2 tama ng bala ang kumitil sa kanyang buhay. Pero sabi ng asawa ni Alan, wala siyang galit sa mga namaril. Ang gusto lang niya ay hustisya. Sana raw ay tulungan sila ng mga motorista sa EDSA na nakasaksi sa pamamaril na ang target talaga ay ang kasama ni Alan na si Jose Luis Yulo, isang kilalang negosyante. Ito ang CCTV footage sa isang gasolinahan sa EDSA kung saan bumaba si Yulo para mag-CR. Kulang 1 oras bago siya mapatay. Kasama niya ang kanyang assistant. Sa pag-iimbestiga ng PNP, 31 ang baril na nakapangalan kay Yulo. 17 rito ang expired na lisensya. Very challenging. Kasi marami siyang business, hindi pa namin alam yung sa family niya. Nangako raw ang pamilya ni Yulo, nahaharap at sasagutin ang mga tanong ng mga investigador sa loob ng linggong ito. Pag hindi sila pumunta within a week, siguro we are obliged to send invitation letter to them para mag-report, mag-ipunta sila sa office. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ayan. So yan po yung balita na nangyari sa panahon na yun. Nakakalungkot, no? Tapos si Alan Santos Nomer Santos, ay kagawad para sa BF Homes, Las Piñas. Sabi ni Ferdinand Mendoza, kilala niya. At yang si Jose Yulo po ay nanood ng karera, ng drag race galing siya noon sa Subic. Nanood siya, sabi ni Ferdinand Mendoza, kilalang-kilala niya pala itong dalawa. Si Adeline, si Crime Against Humanity nga yan, opo. Abis diya kahit
Si Atong ang mastermind yan, mahirap pa rin makulong kasi napaka-influensyang tao. Tapos si Gladys Sherpa, naku po, Toto, wag naman magsalita ng ganyan, wala pa tayong evidence pa. Okay, wala pa tayong, ang evidence pa lang natin, yung sinabi pa lang ni Dondon. ATC Junior, good evening po, Dr. Kausing, Pastor Rodi Rabi. So, yan po yung ating naisutunghain sa ngayon. At maraming salamat po sa mga nanonood at siguro mga one vlog to go pa ako at may abangan ninyo in 5 to 10 minutes.